popular. Sino ba tong taong ito? Dahil sa sinabi niya, sa verse 27 ng Luke 4:27, sinampol niya itong taong ito. Sa dinami-dami ng may ketong o mga kitongin, sa Israel nung panahon ni Eliseo, wala ni isa mang pinagaling at nilinis maliban kay Naaman, na isang taga-Syria, na isang hintil. So nagkakagulo ang mga tao. Sabi niya, kung ikaw ba, di ba? Ikaw si Jesus, anak ni Jose, parang in-insulted na. Kalaro ka pa ng anak ko, tapos ngayon magpapakilala ka, ikaw ang tagapagligtas. Ikaw ang nagpapagaling. Subukan mo, pagalingin mo ang sarili mo. So nagbigay siya ng example. At isa sa example niya doon, si Naaman. Sino ba itong Naaman na ito? Yung pangalang Naaman, ay galing to sa salitang joke. Joke. Pa-joke muna ko. Bawa. Alam mo, Clinton, mas gwapo ka kaysa sako. Yeah, yun man talaga, Pastor. Anong simpong ni Clinton? Ano sabi, Clinton? Dahil man da joke, Pastor. Siyempre naman. Yeah, joke lang. Naman. Ay, bago yun na. Binigay ko lang sa inyo mga... Gets na Joke lang. Siyempre Naaman. Naaman ang pangalan. Sa English kasi Naaman. So itong Naaman na ito, kung babalikin natin po sa Old Testament, makukuha natin to sa Aklat ng Mga Hari. 2 King, Kalawang Hari, chapter 5, at dyan po tayo magsisimula. Beyond Expectation, ang sa tong title. At dito natin makikita kung sino ba tong si Naaman. Now, meron 3 puntos akong gusto kong i-impose po sa inyo. Bigyan na natin mga puntos. Number 1, the hopelessness of Naaman. Ang kawalan pag-asa ni Naaman. Pangalawa, the humility, 3 H yan. The humility of Naaman o ang pagpapakumbaba ni Naaman. At pang-3, the healing o ang pagpapagaling kay Naaman. So 3 verse yan, 3 puntos natin. Mamaya, bibigay ko kung anong verse yan. Verse 1, 1-8 kita. The hopelessness of Naaman. Ang title ta, Beyond Expectation. Sino ba tong si Naaman? So, konteksto. Bago natin ikwento kung sino si Naaman. Si Naaman ay isang pinuno. Sabi dyan, sa Syria ay may isang pinuno ng hukbo na nagngangalang, ano yan? Naaman. Si Naaman ay may 4 na katangian. Ang unang katangian ni Naaman, siya ay pinuno. May position siya. P. Pangalawa, meron siyang ikalawang P, power. At pang-3, prominence o tanyag. Si Naaman ay have position, have power, have prominence. Napakayaman ni Naaman. Kilalang kilala si Naaman at pang-3 P, dagdag na natin, naging pogi ito. Tagalog yung Pastor. Bakit ito naging pogi? Mamaya, ikikwento natin. Ang edad nito ay around 50. Tansya. 50. So bakit siya naging pogi? Ito si Naaman. Mataas ang pagtingin sa kanya ng hari sapagkat sa pamamagitan niya ay pinagtatagumpay ni Yahweh ang Syria sa mga labanan. So itong isang hintel na ito, at taga-Syria, isang pinuno, nagtatagumpay ito dahil sa ating Panginoong Yahweh. At naniniwala siya sa Diyos ng Israel. Walang iba ang Panginoong Yahweh. So mahilig ito makipaglaban, mahilig ito magsakop at hindi siya natatalo. Ang bansang Israel ay sakop ng Syria nung mga panahon na yun. So under sila ni Naaman. Si Naaman ay kanang kamay, pinuno ng sundalo ng sandatahang lakas ng Syria. So kumpleto Ricardo siya. He has position, he has power, he has prominence, siyempre, plus pogi. Pero meron siyang isang bagay sa kanyang buhay. Ano yon?
Sinaaman ay isang magiting na magdirigma, ngunit siya ay may sakit na Ito. keto. So, ang ketong, sa panahon ngayon, may gamutan o may ospital ng ketong dyan sa may parting Binavista, Lazaro. sa may parting Lazaro yan. Libanan. Huwag dyan, nagihan eh. Lazaro. Kuyan yan, nakakulong yan. Mm. May sadiri sindang kwarta, kantong panahon ni sinda kwarta ninda, ang kwarta ninda, diyan lang nagigito ko, mabakal sinda si kwarta lang. Kasi noon, may iba't ibang klase ng ketong ayon sa mga dalubhasa. May infectional, yung nakakahawa, at meron talagang yung hereditary. Bakit nangyari yan? So, ang pakiramdam ng isang may ketong, yung mga kamay niya, yung daliri, yung mga paa, kapag nakatama o nasugatan, walang pakiramdam. Manhid. 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 So, inaatake nito ang mga ugat, kalamnan, kahit yan, minsan mga may ketong, natutulog sila, kinagat na ng daga, hindi pa nila alam na kinakagat na pala. So, kanyan katindi ang isang ketong. At napupudpud ang kanilang daliri na hindi nila nalalaman. Parang naupos na mga kandila. So kahabag-habag ang sitwasyon nito. Plus, meron siyang mga puting, mga butlig-butlig. Meron siyang mga pantal-pantal na talaga namang yaki, nakakadiri. At nung panahong iyon, isa sa pinaka malalang sakit sa balat. At pag meron po nito, cast out o hindi ka sinasama sa lipunan, itinatapon ka sa labas. Ang itinuring sa iyo ay isa kang madumi. Bakit madumi? Ito po ay itinuturing na makasalanan. Karamihan ito ay bunga ng kasalanan. Pinag-check ko rin ng mga history, marami po nito sa Asia, sa South America, at maging din sa Africa. Meron ito. So kung nakakita na kayo niyan, maawa kayo kasi maski mga labi, parang mga nagbulak, parang nagbulaklak. At yung mga ilong, yung mga mata, yung lahat yan ay may parang may mga kinagatan. So nakakawa ito si Naaman. Imagine ninyo, sa dinami-dami ng kanyang accomplishment sa buhay, halos kompleto na. Sabi ko rin sinasabi, kanto, nauso ko na ning tigsasabi sa binanwanan itong nasayo ng lahat. Daniel Padilla. Kantanda na rin. Nasayo Sa'yo na na ang ang lahat. Ano sunod? Dahil na araw. minamahal kita ng tapat. Parang Ay, ganyan. araban, So araban. mapapawaw ka talaga hindi sa naaman. Dahil siya isang mandirigma, ang kanyang kabayo, in-imagine ko lang, ang laki ng kanyang kabayo. Ano po? Matangkad, malaki, malaman, at siya ang pinakamagiting sa lahat ng mandirigma. Ngunit meron siyang isang kahinaan. Ang kahinaan niya ay ang kanyang ito. Ito yung kawalang pag-asa ni Naaman. Kompleto Ricardo, pero meron pa rin kulang sa kanya. So, sa verse 2, sabi diyan, minsan, ang mga taga-Syria ay nakabihag ng isang dalagitang Israelita. So, sa bawat digmaan, may loot. Kumbaga may nanalo ka sa digmaan, dahil legal ang digmaan noon, kung ano yung makuha mo dyan, sa'yo na. Karamihan mga dalaga o mga binatang lalaki na pwedeng gawing katulong, kinukuha nila ang mga kayamanan, pera, at marami pang iba na pwedeng mapapakinabangan. Mga hayop, mga pananim, mga bunga, maaari mang kunin as lot or yung premyo sa pagkapanalo sa digmaan. Di ko alam kung anong nangyari sa dalagita. Maaaring ito'y inisnatch. Imagine nyo, nagsabing tatay, anak! Huwag mong kunin. Parang ganyan. May drama. Sa mga pelikula. Nakikita yung bata, yung tatay niya, pinugutan ng ulo. Yan, tantal. Tatay! Yan, may mga imagine nyo lang. Nakikita niyo yan. So itong dalagitang ito, maaaring ito'y inagaw o pinersang magtrabaho dito
sa pamilya ni Naaman. Ito ang naging kanyang kalagayan. Naging katulong ang dalagitang ito ng asawa ni Mrs. Naaman. Ni Mrs. Naaman nga. Oo. So, itong si Mrs. Naaman, ito'y kanyang katulong, itong dalagitang Israelita. Siguro ito, naririnig ito ng batang dalagang ito na, oh, si Busta mayamanon, pero may, ano ba yan, may book ni, ano, nampas sa book ni. Pagkalapas sa book ni. Baka si plato kay Temo. Hindi kung hugasan ko yan, plato ka yan. No. So, mahiling tamo dyan, mapapaano ka, mapapaisip ka, pero hindi ng aking ini, sa likod ay hindi nadidiri, inaama. Taro ka nang sinabi niya. Sinabi nito sa kanyang Panginoon, Abos, kung ang asawa ninyo ay lalapit sa propeta na nasa Samaria, tiyak, sabi niya. Dahil siya nagsabing, baka. O, malay mo. Matsambahan baga, kaswertihan. Sabi niya, tiyak, na pagagalingin siya niyon. Siguradong mararahayaan si Naaman. So, ito naman, Mrs., anong sasabihin niya? Nang marinig ito ni Naaman, pumunta siya sa hari at ibinalita ang sinabi ng dalagitang Israelita. Dahil sa kawalan niyang pag-asa, itong hopelessness na ito, itong kitong na ito, ay sa lahat ng paraan, gagawin niya para siya ay Galing. gumaling. Mga tugang, spiritually, ang ketong ay inahalin tulad sa isang kasalanan. Ang ketong, minsan, sa una lang, Di halata. hiling-hiling, hanggang kumakalat. Pag kumakalat na ito, minsan masasanay na. Pag tinuyaw, dahil na mamamati. Ang ketong na ito ay inihalin tulad sa kamandag ng kasalanan. Spiritual side kita ha, kung anong tang spiritual side. So itong ketong pong ito, nagpapakita ito na ang lahat ng tao ay walang kapag-apag-asang gumaling sa sakit na ketong, sa spiritual na halintulad, ay sa kasalanan. Nagigits na po. Spiritual yan ha. So itong si Naaman, dahil wala siyang kapapag-asa, ito ang ginawa niya. Sinabi naman ng hari, nagpaalam siya. Verse 5. Sabi, boss, pwede bang pumunta ako doon sa nasasakupan nating bayan at balita ko daw. Meron daw doon na propeta na nagpapagaling. Hamot puntahan ko. Okay, sabi niya, sinabi ng mga hari, sige, pumunta ka. At eto pa ha, magpapadala ko ng pasalubong. Magpapadala ko ng aking sulat, ng sulat para sa hari ng Israel. Bakit? Bakit po? So, pakita na, bisita ko na leader ko na maghalat ka mo. Entertain na din Kunda aram ko na nindo ha, sakop ta ka mo. So, araw kaya nang mangyari. Aram na nindo ya. So, pumunta nga si Naaman na may dalang 350 kilong pilak. Pero da po, 350 kilong pilak. 6,000 pirasong ginto at 10 magagarang kasautan. So, pinagkukumpit-kumpit po ko ni kung si Banggil. Ang sarong kilong pilak, kura ano na. Ay, nagulo ako. Basta inabot ko lang 2 milyon. Ayan. Grabe. So, imagine ang mga pambayad kung si Simon makakaparahay kang hilang ni Naaman. So, palibasa ini kanang kamay, kung ano man hagadon, o sige. O, darahan mo na ha. O, aning mga pasalubong duman sa mapahirahay sa imo, maparahay sa imo. At madara ka ning surat, tanganing para mansari. Hindi sinda makatanggi. Okay. Dala rin niya ang sulat para sa hari ng Israel. Ganito ang sabi sa sulat. Bukan na kasanay hari. Mahal na hari, may dalan nito'y si Naaman na aking lingkod. Nais ko sanang pagalingin mo siya sa kanyang ketong.
So binuksan ni mahal na rin. May nakasulat. Oh, ini ang sa kong lingkod. Kasoon mo yan, pagalingon mo yan. Ano po? Pagalingin mo siya sa kanyang karamdaman. Nang mabasa ito ng hari, pinunit niya ang kanyang damit at sinabi, ako ba ay Diyos na maaaring pumatay at bumuhay? Bakit sa akin niya pinapunta ang taong ito para pagalingin sa kanyang sakit? Baka naman humahanap lang siya ng dahilan para magdigmaan kami. Aram naman ba kung man akong Diyos, ano napagpadaraw niya ako? Diba? Si Isay lang ang kakayahang magpatawad ng kasalan. Si Isay lang ang kakayahang Magpagaling. magpagaling ng karamdaman. Yan. Taano tatigdarahan mo siya sa ko? Magkakaribok kita. Bako akong Diyos. Hari lang ako, tao ako. So, ano nangyari? So, yung haring ini, muntik nang magwala dahil duman sa sulat na ito. Pero siya magiging under nga ni siya ng bansang Syria. Verse 8. Nang mabalitaan ni Eliseo ang ginawa ng hari, ipinasabi niya, bakit kayo nababahala? Papuntahan ninyo siya sa akin upang malaman nilang may propeta rito sa Israel. Okay, nakuha na po? Yeah. Malari. Sulutan yung budget mo. Patahit mo na. Sulutan mo na, padaron mo sa ko. Padawanan mo sa aron ko. Asin, ano ba? Para malaman nila na may propeta sa bansang Israel at totoong may Diyos. So verse 9, ito si number 1 sa hopelessness. Verse 1 to 8. So ngayon po digdi, sa kabila ng kanyang katanyagan, sa kabila ng kanyang karangalan, sa lahat ng kanyang accomplishment, ang kanyang kitong ay nagbibigay sa kanya ng kawalang pag-asa. So maraming tao, mga kapatid, spiritually, may hilang na kitong. Unti-unting kinakakan laman, na po, unti-unting umaapekto sa mga organ, sa mga selula, hanggang maging cancerous, hanggang wala ng pag-asa. Spiritually, lahat ng tao ay nagkasala, kaya po dapat ining hopelessness na ini ang mataong direksyon sa mga tao, tanganing hanapon, ang totoong kagurangnan. Ang sisay man na nagsabing, oh, mayo akong ketong. Physically, merong sakit ang lahat ng tao dahil sa kasalanan. So, itong sinaaman, may dala siya ng pera. Kompleto, may pilak, may kayamanan, para pambigay sa sino mang makakapagpagaling. So verse 9 kita, dito natin makikita ang kapakumbabaan, the humility. So number 1, alalahanin natin na ang lahat ng tao ay may hopelessness. O ano yan? Walang pag-asa. So dito ang ipinakitang katangian ni Naaman, bakit siya na-mention ni Jesus Christ? Ano ang in-expect niya? Pagalingin lang. No? Pero bakit nakarating sa New Testament? Nakuha niyo po? At bakit binida ni Jesus Christ at muntik pa siyang batuhin at ihulog sa bangin? Dahil pag-mention niya dito sa taong ito. Nagalit ang mga tao sa kanya, lalong-lalo mga taga-Jerusalem. Ano bang meron dito? Sa Naaman na ito. Meron siyang kalawang puntos, the humility. Meron siyang kapakumbabaan. Ganito ang pagpapakumbaba. Verse 9, hanggang kitang 30, yan ang sakop ko yan. Nalaman ito ni Naaman, kaya sumakay siya sa kanyang karwahe. Akyat. Taas. At pumunta sa bahay ni Eliseo, kasama ang marami niyang kawal na nakasakay sa kabayo ng mga karwahe. Ba? Pumunta kay Eliseo. Wala to dito. Pero sa tingin ko, yung bahay ni Eliseo, parang kubo lang. So nakapalibot yung mga kawal yan. No. Ito ang inaasahan ni Eliseo. Pagbaba niya, sasalubungin siya ni Naaman, ay ni propeta Eliseo, magpapatugtog. Ilatag ang red carpet. Magpaputok. Bigyan ng saludo.
Ang inaasahan niya. Pagpunta niya sa bahay, buksan. Ang mga kapitbahay patawagin. Magbigay. Sa Gitli. Isang dalang Gitli din. May pera sa Gitli. Ano sa Gitli? Lahat ng Gitli. Gitli pala sa gilid. Getly. Kayo mga kapitbahay, pumasok kayo. Kikay sararo ka mong bar kang ginto. Yan. Parang taon ka nagtatrabaho, manay. Ito, dagdag mong puhunan. Ito. Ganun dito si Naaman. So, inaasahan niya na ganito ang salubong sa kanya. Kabayo. Sasabihin siya, mahal na pinuno, bumaba na po kayo sa kanyang kabayo dahil mataas dyan. Tapos lalakad siya, tutungtungan niya sa likod yung mga mga tao niya. Dahil special tong tao ito. Pero anong nangyari? Wala. Sobrang yaman ng lungtong ng tao. Sabi dyan, kasama ang marami niyang kawal na nakasakay sa kabayo at mga karabahay. Ito yung sinabi. Ipinasabi sa kanya ni Eliseo, kailangan nagluwas sa Rome. Nakasing taon eh. Hala ko baga para bulong ni, pinaigdi ako. Tapos kailangan nagluwas sa Rome. Pinasabi lang, ipinasabi. Pinasabi ni, may alalay na ang pangalan Gehazi. May pangalan yan. Mahiling din sa mga Arabante. Pinasabi nilang ni Eliseo. Yawan sa lugar karong dahil nagluwas. Sabi dyan, pumunta ka sa Ilog Jordan. Ilog Jordan, inisip niya. Anong klaseng ilog yan hindi? Lumubog ka ng 7 beses at magbabalik sa dati ang iyong katawan. Gagaling ang iyong ketong. So yan ang pasabi, katong alalay. Misaro siyang katabang, si Gehazi. Nang marinig ito, galit na umalis si Naaman. Sinabi niya, akala ko pa naman sasalubungin niya ako. Tatayo sa harap ko, tatawagin ang Diyos niyang si Yahweh at ikukumpas ang kanyang mga kamay sa tapat ng aking ketong at ako'y paghagalingin. Yan ang inaasahan niya. Pero may effort siya. Baldi! Ito palang tumagot. Paano talabangit? Papa-effort. Yung expectation niya. Ay. Minsan marami tayong expectation. Dahil nangyari. Dahil nangyari. Pili kasi kang mga tao, ining Diyos na ini, kaya niyang manipulahon. Kanyang kamot. Ining pangalang Yahweh, na sinasamba sa Espiritu at katotohanan, sa pamamagitan ng Panginoong Isus, piling ka kayang kontrolon, kayang guyod-guyodon siya na. Lord, God, may kwarta ko, may pantao ko sa imo anytime, madali, ba't ako na ako mag-offering? Gusto ko, pag abot ko, yan alalay mo, pag dyan mo, ilise yung mapatugtog ding torotot. Tatawan akong parangal dahil yan ang ginagawa sa akin sa Syria. Nasanay. Sanay ako dyan, at magpupuri, at pagkatapos, Special treatment. magic na lang, abracadabra, yan na. Rahay ka na. Lagi ka mga basta. Yan ang pininginda sa Diyos. Di ba? Tinapik ta, spiritually gabos may ketong. Ang piling ng mga taong yan, dahil meron siyang kayamanan sa kanilang buhay, anytime pwede nindang suhulan, si Isay, ang ating Panginoon. Araw galing na sa isip ni Naaman. Naaman. Naman. So, ganyan ang nasa isip niya. Pagkatapos ng pagpapagaling, siyempre, tatambak ko ang pera sa kanya. No? Mayaman to. Dapat special treatment ako dyan. Tignan mo ang mga alalay ko. Ang dami-dami niyan, malalakas. At tingnan mo naman ang aking kabayo. Pinakamagising na kabayo. At pinakamalaki. At akong pinakamagaling naman din. So inaasahan niya, yung expectation niya, yung Diyos na si Yahweh, tayo nindang suhulan anytime. Pero mali ang kanyang expectation. So sabi niya, kahala ko pa naman, pag abot ko digdig, itataas ang kamay, tatawagin niya ang Diyos niya, kakampay at and so, tapos na ang seremonya. Pero nung sabi, pumunta ka sa Jordan, Ilog Jordan. At lumubog ka ng 7 beses. So nagalit si Naaman.
Okay. Sabi niya sa verse 12, bakit ba ako pinadala niya sa Jordan? At bakit hindi na lang sa ilog ng Damasco? Tulad ng Abana at ng Farpar na mas malinis kaysa alinmang ilog sa Israel. Hindi ba pwedeng doon na lang ako maligo para gumaling? Tubig. Di ba? Nagtitiman. Tubig ang bati. For your information, ang ilog Jordan ay maati. Pero sabang siya. Baha. Garo baha. Garo laboy, garo sabang. Pero sabang siya. Ano kaya dumanda na lang bunyagan na yan si, alam ba, si Rosemary. Para nga maligtas. O bako, para itong permission, nas talaga siya para sunod ni Cristo. Eh, bako na lang naman sa sa may irinutan ni Prab Rudol. Ano ba sila ba, sumimin kita, luto kita ng pansit. Malinaw-linaw. Malinaw-linaw pa. Baka udul-dulon ako dyan sa nasaba, magkiwa ang buhok niya dyan. Sa nagdidiman si Naaman. Pastor, tubig mo. Kasi, mas malinig pa ang mga ilog nila doon sa lugar nila. Yung nasa sakupan nila sa Syria, mas malinis pa dito kaysa sa Jordan. But for your information, itong ilog Jordan na ito ay kinasangkapan ng Diyos dahil sa kanyang kapangyarihan. Imagine nyo ha, ito'y boundary ng ilang at ng sa may parte ng Kanaan. So, kung natatandaan nyo po, si Joshua, sinabi sa kanya ng Panginoon, Joshua, paunahan mo ang mga pare na may dala ng mga itong kaban ng tipan, at pag-apak nila, hahawi, hihinto sa kabila ang pagdaloy, ang kabila, dirdiretso. Garoting, garo gelatin, Naalala mo? Garo naging gelatin, sinabi mo tayo gelatin na. Promotion. Si Balyo, naguro si Balyo, naging gelatin. Nagtagas, dahil nagdagos. At sabi ng Panginoon, magdala ka ng 12 na mga pare, 12 na mga bato, at ilagay mo doon sa gitna, patigilin mo mga pare doon, na may dalang-dalang banal na tipan, kaban ng tipan, ilagay mo duman, at matutuyo yung daanan nyo, at makakaraan mga tao. At pag alis ng mga pare, saka babalik ang tubig. So, napaka-miracles nito. At meron pa, si Jesus Christ dito rin binautismuhan. Dito niya kinumpirma. Yan ang aking kinalulugdan, ang minamahal kong anak. Pakinggan niyo sila. Bumaba ang banal na Espiritu sa anyo ng kalapate at nagsalita ang Diyos Ama sa langit. Dito binautismuhan. So, miraculous itong Jordan na ito. Although hindi pa nangyari. Pero marami pang account na nagpapakita na itong Jordan na ito yung separation, yung old life at New life. promise of the Lord. The promise of Canaan. Matandaan nyo po, ito yung boundary. At ang nakatawid lang, yung may mga pananampalataya. Tama ba? Ito may mga panampalataya. Dahil nagpapareklamo. Ito reklamo doon baga si Hali sa ilang. Ito mga malamag fasting, gusto, permission ng karne. Karay blood baga. O kwek. Tapos pero may itong mga pastillas na itong inabot mga sa mana, itong mga guti na tigakanta baga masaming sa halo-halo. Arkin ko lang mana, mabuti. So, yan. So, ito pong Jordan na ito, nag-aaram si Naaman. Pero ito po'y hindi ba siya milagroso, kundi ginamit siya ng Panginoon para ipakita ang kanyang kapangyarihan. Pero nakiklamo pa siya. Hindi na lang doon sa amin, mas malinis pa. Kahit mag-swimming pa kami doon, naka-swimming trunks pa ko. Problema. 7 beses. Pero anong sagot ng kanyang? Tingnan nyo ang kapakumbabaan. Ba, nakasakay sa kabayo? Umalis, pumunta ka doon nga sa Ilog Jordan. Itong sabi ng kanyang alalay. Ngunit lumapit sa kanya ang kanyang lingkod at sinabi, Boss, Ginoo, kung mas mahirap para yan ipapagawa sa iyo ng propeta, di ba't gagawin ninyo yun? Di ba, boss?
Kahit magdakop ka pa dyan yung 7 malalakas na lalaki, turugon mong payo, portulan mo, tapos gibuon mong inasal, kakaya naman ba ganyan, ano? May isog kaya mo, boss. Kahit digma ita pang isang bansa, walang problema, gagawin mo ba? Di ba? Kung yan sukuon ka, kung yan makakaresign mo, di ba? Di ba? Ayun. Ano naman parang kaya papalublubon ka sa naman nga sa tubig? Grabe ito, ano na. Isip-isip din naaman. Matalino si Kapapa. Gaano pa kaya yan? Pinaghuhugas lang kayo para luminis. O, lubos. Tao ka man baga maghugas plato. Mag-isip-isip ka naman. 7 bisis, ano? 2 bisis. Ano yung sinabi ko mo? So, anong ginawa itong kapakumbaba na sinasabi? Isip-isip. Dali ko, oo nga naman, ano? Digmain mi ang bansa. Kaya mi eh. Kasi kami malakas. Pero kasimple lang. Pumunta ka naman sa Ilugordan. Lug-lug ka lang. Tubudon mo Kampros si mo ka. propeta. Not? Tubudon mo si babae. Itong dalaga. Tinanggihan tayo ng hari. Narinig ng propeta. At sabi ng propeta, pinasabi niya sa kanyang alalay, gawin mo ito. Eh, itong ginawa, anong kapakumbaba na yung pinagkita niya? Kaya pumunta rin si Naaman sa Ilugordan. Imagine nyo po, may ketong, mataas ang posisyon niya. Dahil doon sa kawalan ng pag-asa at kapakumbaba niya, unti-unti siyang bumaba ng kanyang kabayo. Kabayo. Inalis yung mga baluti, Pakumbaba na. binugtak itong armor niya, armor, yung espada, yung shield, at bumaba siya sa kanyang, inalis ang lahat at siya ay sumunod na sa utos ng propeta. Ito ang pakapakumbabaan. At naglublob ng 7 beses. Yung tadaw, baka nga prank lang to. Baka nga prank lang to, 7 beses. Sige, subukan natin. 1. Imagine, 7. Parang nakita ko na. 1. Sige, Pastor. Ay, gwapa. Papa! Kadua! Ay, Kadua! gwapa. Pagkalagay ko, ano daw tapusong ko na baka prank ka na. Otro! Sabi ka rin mga alalay, si Bus niyo. Parang iritan si Buso. Si Bus kay karong patalo. Pero ngayon, auto kay si Buso. Ay sigurado, kunin sa mga palibot niya. Dahil mahal yan. Dahil mahal yan. Baka may nag-aratot na sa kanya. Dapat nila. Hops! Oh, Nailinggo na ito. tulo. Ay, pa. Kaya pa, boss. Apa? 5. Ano? Ano kita na ipa? Sada, boss, kulang si bilang mo. Sarap ako, sarap na lang. No, sarap na lang. Ano na, inadakos ko pa gani. Ako kay 7 na. Dahil boss, anong talaga niya? Ako nabibilang kayo. Tiriling-iling sa palibot. Namumurla, nagkaralalaw ko na ito mga kaliban. Imagine ang mga si Sugo. And the last time, boss, ako ang pinakamalakas sa amin, ginagalang ako. Pero sinugo sa nakukang propeta, ang gibuhong ko na, maglublob ng 7 beses. Magpakumbaba siya. Tingnan mo, kakapakumbaba. At panghuli, pampito. Pagbukas daw, Linig. Maganda ng Linig sa... puti. paghiling niya, ano nangyari? Malinig. Di ba naging pogi na? Yeah. Ano nangyari? Nagbalik nga sa dati ang kanyang laman. O, nagbalik. But sabihin si pudpud niya nagarong muro. Si kuko niya ubos. Biglang nagtubo. Nagbaralik si sayang laman. Si mga bitis niya na pudpud na. Sayang ngabil na bururak na. Kapupula na may mga puti-puti pa. Biglang wow! Sabi niya, kuminis ang kanyang balat tulad ng kutis ng Sanggol. wow. Nakita na ko yung 50 years old na kutis bata. Sinaman. Nagmaksipil, ano? Imagine niyo po yan. Daon pa si sa padalan dyan na nagpo-promoting Silka. yung silka o ano pa mga pampaputi sa patalastas. So, kuminis ito ng tulad ng bata. Hindi. So, tingnan niyo po, yung humility, yung kapakumbabaan ni Naaman. At sa kabila ng mga sitwasyon sa kanilang buhay, sinunod niya ang 7
beses na pagluto. So dyan, so ano na kita? Ito na. Healing na, Yun ang healing. healing. Sa 14 kita, healing na yon. Healing. So the healing ang panghuli sa 14 at hanggang 19 kita. So ito ang ginawa niya. Si Naaman at ang kanyang mga kasama ay bumalik kay Eliseo. Wow! Wow! Ayos talaga boss! Talaga boss! Uli na sa'yo mong hawak! Tapos ano, gano'n ka, nagkutis bata ka. So anong ginibo? Si Naaman at ang kanyang kasama ay bumalik kay Eliseo. Pumunta doon sa kubong bahay. No? Sinabi niya, ngayon! Napatunayan kong walang ibang Diyos sa ibabaw ng lupa, kundi ang Diyos ng Israel. I declare, napatunayan ko na ang Diyos nila ay totoo, buhay, makapangyarihan. At ako'y napagaling. Nakita nyo, pinakita niya, display niya ko sa parang ako, boss, papana ka. May kalaban. Bago pating balutin, ay, gusto ko expose ang sakong. Tingnan nyo naman, abs plus yung kutis talaga. 50 years old pero kutis bata. Sabi yan. So, sabi niya, nag-declare siya. Walang ibang Diyos sa ibabaw ng lupa, kundi ang Diyos ng Israel. At ito ang kanyang ginawa. Prophet Eliseo, narito po, pagdamutan ninyo ang aking nakayanan. O yan na ang offer. Tinauna, anong sabi? Ngunit sinabi ni Eliseo, saksi si Yahweh, ang buhay na Diyos na aking pinaglilingkuran. Hindi ako tatanggap ng kahit ano. Hindi ano. Grabe ni propeta ini. Mamaya na. Maski ito na lang mga may kapuhan ta karong ginto dito para makihagan kita ito pero dahil na masakit karong may sumpa to. Okay, sabi dyan, pinilit niya si Naaman ngunit talagang ayaw niyang tumanggap. Abo talaga. Si Elias. Si Eliseo. Ayaw talagang tumanggap. So, imagine niyo po, maraming mga tao na feeling nila, kaya nilang Bayaran. bayadan ang Diyos na totoo. Dahil po kayang bayadan. Yung kwartatang iyan, baka pag nangaipo kita, maabot ang panahon na kaipuhan tang marhay. Sabi ni Lord, dahil ko kaipuhan yan. Ang kaipuhan ko hindi, sa panahon ini, pagtubod, pagpapakumbaba. Nagabos na tao, tulad kang kitong na ini, mayong ibang kaipuhan, ang karahayan, kang espiritual tang pangangaipo, mayong iba, biyaya. Anong biyaya? Libre sa na yan sa Diyos. Ang biyaya, ang kaligtasan ay libreng kaloob. Ito'y regalo. Hindi mo ito kayang bilhin. At hindi mo kaipuhan pagpaguran. Kundi makukuata lang po ni sa paagi ni humility, kapakumbabaan. Okay? So mga tugang dyan sa luwas, mga tugang, aram ko mayaman kamo. Dahil kami mautang. Sinasabi mo po na maabot ang aldaw. Baka po kita maghagad ng pabor sa Diyos. Paguna ta kahit ang bayadan, pasensya, pero ini ang totoo sa Biblia. Ang kaligtasan, ang pagkamot ng Diyos, day takaipuhan bakalon. Day takaipuhan guyudon, day takaipuhan manioprahon ang Diyos. Ini po regalong tinataw sa Diyos. Tinataw kang Diyos sa mga taong totoong nagpapakumbaba sa atubangan niya. Ini po napatunayan na eh. Ini po bago ng istoryang barbero, totoo ni, nakasurat niya sa Biblia. At ang mga principles dito, totoo po sa panahon tangon niya. Magagamit na ang Diyos dahil nangangaipo kang sa itong mga kayamanan, kundi ang kaipuhan niya, puso ning mapagpakumbaba sa atubangan niya. Ini ang nangyari na kinaaman. Spiritual side to ha. Okay. So, dahil dito, sinabi na Naaman, kung ayaw niyo itong tanggapin, maaari po bang mag-uwi ako ng lupa mula rito. Makuha ko hindi. Daga. Kakagisa sako. Okay. Ang aking at kakargahan ko ng lupa ang aking dalang mula. Mula ngayon, hindi na ako mag-aalay ng handog
nasusunugin sa sinumang Diyos. Maliit na Diyos. Di. Mga Diyos-Diyosan ini. Liban kay Yahweh. O, sige, Propeta Eliseo. Kung di po ninyo talaga kayang ako nini, hayaan nyo po ako magkuaning duwang sako idi, ning daga, idi. Asin, pag nagsambak ako sa Diyos-Diyosan, kang sa kong boss, hayaan nyo po, ang kabanalan kang lugar na ini, isabuwag ko dumaan. Grabe. Sa lugar na kung sasambahan. Asin kung ako magluhod, ang luluhodan ko, ang daga kan Israel! Naku nga po! Amen. Balang nga daga. Una mong pananampalataya ni Naaman na ini. Tapos na, luluhodan niya, sasabugan niyang daga. Itong daga na ito, dadampingan niya ito, tanganing si daga kang Israel, ang sayang luluhodan. Wow, what a faith. Pag binasa na lang, karoon dito may maintindihan. Tama. Pero iba, ano tayo? Yun yan, si Lord. Ni Lord, napakahiwaga ni Lord. At sana, patawarin niya ako sa gagawin ko, kasi pagpunta ng aking hari sa Rimon upang sumamba, isasama niya ako, mayaw ko magilibo, at kasama rin luluhod. Sana'y patawarin ako ni Yahweh sa aking pagluhod sa templo ni Rimon. Ito ang sinabi ni Eliseo. Sinabi sa kanya ni Eliseo, umayo kang mapayapa. Go in peace. Ano tong expectation ni Naaman? Ang expectation niya, marahay sana. Pero, I believe, inang bonus. But wait, there's more, ha? But wait, there's more. Sa mga patalastas bagay, mapapa-add to cart ka talaga, no? Ito nagsha-shopping din. Ito, mahabok ka ng mahal. But wait, there's more. Meron pa. Naniniwala ko na itong si Naaman, pag-irumbulong sa ko, pag ako nakabot sa langit, piniro kong hahanapon sa listahan. Sinama. Yung wala, kutis mo, nag-ride. Ay, ka pala sinaman ko. Talagang kutis, bata ka. Piniro kong ililista, sunod si Moises, kasi nga si Moises ka. Naghumi, dahil nagpuso, dahil nagluya. Kasi yung mga leader pa ng mga kang kaguran, dapat ko ika si David, wow. Ay, ika pala si Joshua. Ano naman ang malbas mo, So, ayan po. So, I believe, itong si Naaman, dahil ginawang example ni Jesus Christ, dahil sa lakas ng pananampalataya, lampas pa ini-expected niya, ito yung nakaligtas. Dahil sa kanyang pananampalataya, dahil sa kanyang kapakumbabaan, naligtas siya sa Panginoon. Mga tugang, tugtugan mo daw, be. Reflect kita, be. Reflect. Tawa, no? Background. Still. Ayan. Mga tugang, ano ang pinag-aagihan ta sa buhay ta? Minsan, nag-expect kita, Lord, gusto ko, araw ka rin pagpalaan mo ko. Sabi ni Lord, hello, lampas pa dyan ang gusto ko ipagpala sa iyo. Mga tugang, tugtugin eh. Boss, inibitaran ko po ang boss. Mag-reflect kita.